Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Uy, ginatry ko lang ayusin. So ayan, magandang hapon po sa ating lahat. For today's video lang tayo lagi. Ngayon ay explain ko po sa inyo ulit. Meron po akong i-explain sa inyo ulit yung tungkol dun sa ATIA program na pinag-enrollan ko before nung nag-aaral ako ng college. So, meron kasi akong content na sinabi ko dun, I finished my college in just 6 months. O, natapos ko siya, nag-graduate ako. Pero hindi siya ganun kadali, hindi siya ganun kabilis na magic lang, matapos mo na yung college mo in just one click. Ganyan. Kasi nga, marami ka pang kailangang i-comply na mga requirements. Hindi siya basta-basta, hindi siya magic lang na okay, meron na ako neto, tas pwede ka na magpa-evaluate ka pa din. So actually, ang sa akin naman, in-explain ko na to before doon sa isang video ko, pero meron pa ring nagsabi na kulang daw yung explanation, kailangan pang i-explain kung saan yung school, saan yung ganito. Merong maraming school na nag-offer ng ATIAP. So yung sa akin naman is sa Pangasinan State University in Asingan, Pangasinan. Kasi nga po, taga San Carlos po ako, Pangasinan. Ayan, nag-aral po ako ng 1 year in Pangasinan State University din. Pero hindi siya ATIAP. Hindi siya under ATIAP. So, ang nangyari kasi niyan, high school lang yung natapos ko before. So, umpisahan ko siya sa una kung paano ko ginawa, paano ko tinapos, paano ako natapos. High school lang yung natapos ko. 4th year high school, yung old curriculum. Tapos, nung pwede pa siyang mag-aral, kasi nga po, di ba yung bago mag-senior high school, yung may yung mga old curriculum, pwede pa siyang mag-enroll ng first year college. Pero meron ka nga lang parang na subject para ma-fulfill mo yung senior high school. 2020 pwede yun. Nagpa-enroll ako ng first year college sa private school kasi nga po, punuan na doon sa public school na nandun sa sa bayan namin. Hindi na ako nakapag-enroll or hindi na abutan ako ng quota nila, kaya hindi na ako pwedeng magpa-enroll doon sa kanila. So ang ginawa ko, nagpa-enroll ako doon sa private school para makapag first year college ako. Then ang plano ko noon, in the next year, magpa-enroll na ako doon sa school na yun, na public school, kasi nga po wala namang bayad doon. So yun din yung talagang iniisip ko, na kailangan makapasok ako ng first year college kahit na private man yan. First year college sa private school. Second year college, lumipat na ako, nag-transfer na ako ng public school, public college na. So ayan, online pa yun kasi nga po pandemic. Nag-online ako, lahat ng ganyan. First year college ako ng 2020. 2021, second year college ako. Tapos bumalik ako dito nung 2022 sa trabaho ko. Ayan, hindi ko na natapos yun. Para nakapag dalawang college lang ako, 2 taon ng college sa Pilipinas. Kasi nga po umuwi ako noon dahil nga po nag-alaga ako ng mother ko. So, 2 years in college. Kasi yun lang talaga yung iniisip ko na kailangan makapag-college ako. Kahit 2 years man lang. Kasi yun po yung requirements na paglilipat ka. Kasi may plano nga po ako dati na mag-apply ng Canada. So, kailangan at least 2 years in college meron ka niyan. Equivalent to senior high school ngayon. Kasi nga po, yung grade 11 and 12, pwede ka na mag-Canada ngayon, mag-apply ka na doon, pwede ka na. Sa akin, tapos ko na 2 years. So, iniisip ko yan, pwede na ako. Tapos, ang nangyari, nung pagdating ko dito, iniisip ko 2 taon na lang yun, pwede ko nang tapusin. Baga sayang, matapos na sana ako ng college, makapag-graduate na ako, ganyan. Nagpa-enroll ako ng school dito. Ayan, kasi kailangan i-explain ko lahat kasi nga po sabi nung iba, kulang daw yung explanation ko. Ayan, i-explain ko lahat. So, ang nangyari dito, nagpa-enroll ako dito sa May-ama, sa ACLC dito sa Hong Kong. Ayan, nagpa-enroll ako doon, nagbayad na ako, nagganon ako ng ID, ayan, may account na ako. Tapos, nakita ko itong ATIA program na sa online, sinearch ko kasi yon na posible or malaking posibilidad na matapos mo in advance. Kumbaga kung sa high school or sa yung ALS, pero pag sa college na ATIAP, ayan, yan yung nilagdaan ni Fidel Ramos. And kayo na lang ang mag-search kung ano yung ATIAP, ayan. Kasi ang i-explain ko lang sa inyo kung paano ko tinapos, kung ano nga ba yon. Yun yung college na pwede mo siyang equivalent, kumbaga i-convert or nila yung work experience mo, may mga points yon. Pero nag-back out ako doon kasi nga po nakita ko itong ATIAP at natanggap po ako. But before that, kailangan ko munang manigurado bago ko i-back out yon. Kailangan nagpa-evaluate. Ang ginawa ko, nagpa-evaluate muna ako dito sa
school. Ayan, nagpasa ako ng requirements, nag-inquire ako, pwede kong ibigay sa inyo yung contact number, yung messenger ng professor na in charge ng ETIAP doon sa Pangasinan State University. And take note, sila lang yung may murang tuition. Hindi siya libre ha, kasi may tuition talaga siya. And the whole year before was 28,000. So yun, yung 28,000 na yun, matatapos mo na lahat na yun. Kumbaga, yung matatapos mo na yung college mo, the whole course na yon. Pag matapos mo yung yung mga lecture mo, yung mga modules mo, ang maganda lang pala nun, lahat online, anytime, gabi, pagkatapos pag may trabaho ka, pwede mo siyang gawin, online lang siya lahat. Then isend mo dun sa kanila. Tapos o kaya ipa-hard copy mo yon, ipa-print mo yon, isend mo dun sa kanila, tapos yun yung i-check nila. So ang nangyari, nagpasa ako ng mga requirements, may mga requirements akong binigay sa kanila kasi yun po yung hinihingi nila sa akin. Ang unang requirements pala kailangan 25 years old ka above na para isang requirements yun, kailangan mong Filipino citizen, 25 years above, tapos meron kang work experience at least 5 years. Ayan, sila din yung mamimili ng kurso na pwede mong kunin. Hindi yung ito gusto ko, ito ang gusto ko, hindi pwede. Kasi nga, kailangan mong kung ano yung work experience, yun parang doon nakaline ka. Kumbaga yung, kunwari, ay pagpalagay natin, dyan sa Pilipinas or kung ano man yung work experience mo, a security guard, for example, security guard ka. So, ang pwede nilang ibigay sa'yo, mga nakaline doon, yung criminology, mga ganon. Tapos, o kaya yung mga agriculture, kung ano yung mga work experience mo na may maipakita. Kailangan, hindi mo rin pwedeng sabihin na, ganito yung ano ko, ito yung trabaho ko, tas wala kang maipakita na katunayan na yun talaga yung work mo. Kailangan may certificate of employment ka. Sa akin naman dito is kontrata, domestic helper kasi ako dito. So meron ako may pakita na kontrata na naka 5 years ako. Yun yung parang pasok na doon, bibigyan nila ng points yon. Tapos ang nakadagdag ng points ko is yung 2 years college ko sa Pilipinas. Ayan, nakapag first year college ako, may mga credit na rin ng mga subjects. Tapos first year and second year college ko, maraming na-credit na mga subjects doon. Tapos ilan na lang yung subjects na binigay nila sa akin. So, konti na lang talaga. Sa 7 subjects na lang or nasa 7 modules na lang ang binigay nila sa akin para maano ko yun. 7 modules na lang ang binigay nila sa akin. At tapos yun nila lang yung ginawa ko. Kaya natapos ko siya ng 6 months lang. Kasi yung ginawa ko, 1 by 1 yun, 1 by 1. O ayan, magulo na naman ako nag-explain. Pagpasensyahan yun na. So saan na nga ba ako nun? Paano ko siya in-avail? Ayan, magbigay kayo ng mga requirements nun. May mga certificate. Kailangan, yung caregiver ko, additional points din yun. Tapos yung mga, yung mga nasa sa barangay. Kunwari, yung mga nagboluntaryo kayo sa barangay, may mga ganun, mga certificate from the barangay na meron kayong ganun, tapos mga scholarship, in case may mga scholarship certificate kayo, isend nyo din sa kanila kasi sayang yung mga points nun. Pag in case may mga license kayo, for example, your driver's license, ayan, may mga katapat na points yan. Ang kinakailangan pala nila ay makaabot kayo ng at least 60 points para makapasok kayo doon sa ETIAP program nila. Kasi yun yung hinihingi nila, hindi yun pwedeng okay na to kasi meron ako. Hindi siya basta-bastang makuha. Kailangan mo lang maibigay mo sa kanila kung ano yung mga hinihingi nila. Kaya sa awa ng Diyos, tuwa ako last, nung 2022. Nag-aaral ako noon. Tapos, 2022, nag-enroll ako sa kanila. December na yun, magto-2023 na. Tapos, ang na sabi sa akin ng professor na, follow-up ako ng follow-up kasi kung ano yung kulang ko para maibigay ko, makakuha pa ako ng ganon, makadagdag doon sa requirements ko. So, nung sinabi sa akin nung professor na, you passed, congratulations, mga ganito, ganyan. So, nagbigay na sila sa akin ng resibo. So, binigay din sa akin yung mga subjects na kailangan kong i-take. So, tinignan ko yung mga subjects na nandoon na binigay nila sa akin. So, ang sabi ko kasi, nakita ko kasi may subject doon na nakuha ko na nung first year college ako, nung second year college ako. So, sinabi ko, ma'am, nakuha ko na kasi ito. So, pinadala ko sa kanya yung, yung card ko or yung, yung TOR or yung mga records ko sa first year and second year college ko. So, tinanggal niya yung iba. 9 dapat yun or 8, mga ganun. Pero binawasan niya na. Ng ibang subjects. Kumbaga na-credit ko na yun. So, konti na lang. Naging 7 subjects na lang siya. So, madali na lang siya. 7 subjects, kayang-kaya na yan na tapusin sa isang buwan. Kung matapos ko yung 2 module. Kasi ibigay lang naman sa'yo yung module na yun, ilang lessons. So, every night,
every night mag-aaral ka, gawin mo yun, tapos hanggang matapos mo yun, tapos i-print out mo. Yung ibang teacher naman, napakabait nila kasi pwede siyang i-online lang. Baga, i-send mo lang sa Messenger, gawin mo lang siyang PDF, tapos send mo sa Messenger nila, then doon nila i-check. So, easy. Tapos, yung iba naman, kailangang hard copy. Nung umuwi naman ako ng Pilipinas, pinaprint ko lahat yun, hinatid ko doon sa Lingayen pa kasi nandoon yung professor na pwede kong ibigay sa kanya para hindi na ako pupunta doon sa mismong campus. Pwede nyo namang ipadala to LBC or kung yan, ipa-LBC nyo, ipa-GRS nyo, pwede nyo ganon. Tapos, yun, hindi siya madali. Basta masabi ko lang, hindi siya madaling makuha. So, tatanungin nyo ako kung magkano yung tuition. Doon, sa kanila, 28,000 before. 28,000 sa modules na yun. Yan, lahat. 28,000 yung doon sa kanila. Pero, may ibang school din, yung sa Lingayen din, magkano na lang? 23 to 24,000 yun na lang yung tuition nila. Tinanggal silang iba. Ayan. Pero, iba't ibang school, kahit na Pangasinan State University yan, hindi sila pare-parehas ng kurso. Hindi sila pare-parehas na kurso na ino-offer. Sa Pangasinan State University in Asingan, iba yung in-offer nila na mga kurso. Mag-inquire na lang kayo. Pwede naman kayong mag-search sa online, sa Facebook, masa-search nyo yan doon. Aray, Makati. Ayan, pwede nyo i-search sa online na meron silang Bayambang, meron silang Asingan, meron silang Lingayen. Ayan, marami, apat yata ang apat na school ng Pangasinan State University na nag-o-offer ng ganun, or I'm not really sure, pero under ako ng Asingan. Ayan, so yun, nakuha ako doon at natapos ko siya in 6 months. So, sa mga hindi pa naintindihan or kung hindi pa rin nag-gets, yun yung ginawa ko. So, madali lang siyang gawin kasi nga online lang naman yung mga module. Ayan, sasagutan mo lang siya, titingnan mo lang siya, tapos ako sa laptop na lang, tapos sasagutan ko doon. Yung mga sagot lang naman yung kailangan mong ibigay doon, kung ano yung mga hinihingi. Then, i-print out mo yun or i-PDF mo, then i-send mo kasi may mga ibigay naman silang professor bawat module. Tapos kakausapin mo yun, i-message mo lang kung paano mo ibigay yung module mo sa kanila. Tapos gumawa din ako ng lesson plan. Kasi sa akin, as yung experience ko, ang binigay nila sa akin kurso, kasi may nagtanong naman anong kurso ko. So education ako, Bachelor of Elementary Education, mga ganun. General Education. Sa elementary ako. Bila yung mag-o-offer, meron din silang agriculture, meron silang IT, meron din silang ano pa ba yung mga kurso na ino-offer nila. Basta bawat school, bawat area or bawat school ng Pangasinan, iba-ibang campus, iba't iba din yung kurso na ino-offer nila. At nakadepende pa din yun sa sa work experience mo. Ayan. So, kung gusto nyo makapagtapos ng inyong college in just a short time, pwede nyo gawin yon. Pero hindi siya, ayan, sinasabi ko sa inyo, hindi siya madali. So, kailangan lang, malay mo kung makakuha ka nila, di ba? Makaabot ka ng 60 points. So, matapos mo lang siya ng mabilis. Pero kung hindi naman, pwede kayong mag-aral din ng regular students. Ayan, matapos kay 4 years. Tustusin, 2 years pa yung kulang ko in college sana. Kasi first year and second year college lang ako sa Pilipinas. Then may 2 years pa ako. So yung 2 years na naiwan o yung subject, natapos ko siya in just 6 months. Kasi kailangan, kung tustusin, natapos ko siya in just 4 months. Yung mga module ko tapos na ako. Natapos ko na siya. Binadali ko talaga ng focus. Wala akong gagawin kasi pagka kunwari gabi, matapos na ako ng trabaho ko, wala akong ibang gagawin. So, module talaga ako ng module. Focus ako doon. Kahit natatawag yung pamilya ko, sasabihin ko mag-module muna ako kasi marami pa akong kailangang tapusin. Kailangan matapos ko itong module na ito ngayong linggong to, mga ganyan. Siyempre, yung goal, kailangan makatapos ako ng module. Matapos ko ito, ganyan. Then, yung sa school naman, hindi mo siya, yung tapos na ako, pwede na akong gumraduate. Siyempre, kailangan may residency. Parang, may policy din sila. Kailangan nakapag-enroll ka sa kanila. Tapos, from the date of your enrollment, may 6 months ka. Kahit na natapos mo siya ng 2 buwan, hindi ka pwedeng mag-graduate ng ganyan na short time lang. Hindi mo siya pwedeng ganun lang. Kailangan may at least 6 months ka na naka-enroll doon sa school na kailangan kunwari na may 6 months ka na or 8 months, pwede ka nang sumabay doon sa mga nag-graduate, pwede kang sumabay doon. Ititreat ka nila as a regular students na tatawagin kayo, ganyan. Parang sasabay kayo doon sa mga nag-graduate na mga regular students. So,
Nung sa akin naman, umuwi ako nung graduation ko. So, naganap kami doon sa Stadia. Ay, kumbaga, doon ako nag-graduate sa CS, sa Dagupan, sa Pangasinan. Dagupan, Pangasinan sa Stadia talaga. Kasabay ng mga regular students na nag-graduate. So, yun. Yan, masaya. Masaya yung feelings na nakapagtapos. Tapos, hindi nga lang talaga siya magic. So, ano pa ba yung tanong nyo dito? Tingnan ko nga yung ibang tanong nyo pa. Kasi nga, marami talagang nagsasabi na malabo yung explanation ko. Hindi naman ako expert kasi sa mga Hindi na rin ako makakatapos kasi wala naman akong trabaho. Isa na akong nanay. Kailangan kasi may 5 years. Yes, kailangan may 5 years na work experience ka. Paano pag nanay ka lang sa bahay nyo? Wala ka mang papel na ipapasa. Yes, hindi talaga pwede. Kailangan mo talagang kailangan mo talagang may 5 years work experience. Kahit na ka dyan sa Pilipinas, kung anong trabaho mo, basta mayroon ka lang maipakita sa kanila na katibayan na nagtrabaho ka. Kumuha ka doon sa mo ng certificate of employment, kahit na nangatulong ka dyan o kung anong trabaho mo dyan, kumuha ka doon para patunayan lang na nagtrabaho ka ng ganyang tagal. Ayan. Wala po akong paano po kung walang experience, sabi. Kung walang experience, hindi ka po matatanggap kasi kailangan po talaga yun, may work experience ka. Kailangan, kasi doon nila pagbabasihan. Kung wala kang work experience, so regular student ka na lang. Yun. Ma'am, sana mapansin niyo po magkano po tuition sa ITIAP pag BS Criminology. Pasensya po, hindi ko po alam sa mga criminology. Iba't iba po kasi. Iba't iba yung Tsaka sa PSU, sa PSU Asingan, wala silang ino-offer na criminology. Meron siguro sa ibang, sa ibang campus, pero hindi ko po alam kung magkano yung nila, yung tuition. Saan po pwede mag-enroll ng ATIAP? Ayan. Marami pong nag-offer ng mga ATIAP school. Sa Manila meron din. Mag-search lang kayo online. ATIAP school lang na mga nag-offer sa mga school. Mga ATIAP, kung saan sila nag-offer yung mga school. Pwede bang ATIAP ng second course na gusto i-pursue which is related sa work experience kasi hindi pinalag makapagtrabaho ng chosen? Yes. Basta, hindi ka pa nakapag-avail ng ATIAP before. One time ka lang makapag kahit na natapos ka na ng kurso, na kung ano yung nakuha mo, nagkapag-graduate ka na, pwede kang pwede kang magpa-enroll sa ATIAP as long as meron kang mayroon kang work experience na may ipakita, meron kang mga requirements na maibigay sa kanila. Yan. Kasi nga meron nga doon na pangalawang course na nila, pero pangalawang course na nag-graduate na sila tapos gusto nilang mag-aral through ATIAP doon sa course na yun. Basta magbigay ka ng requirements na hinihingi nila. Makaabot ka ng 60 points, go! Pwede ka doon. Yan. Good day ma'am, saan pwede mag-enroll? Ayan, naulit na. Yan. Maraming school na nag-offer ng ATIAP. Tapos, saan ka kumuha at anong kurso ang kinuha mo? Kulang sa detalye content mo. Paano matapos ng 6 na buwan? So, yun na nga. Na-explain ko na. Saan school ka kumuha? Sa Pangasinan State University, Asingan, Pangasinan. Ayan. Mag-message kayo sa akin, Corazon Dumantay sa Facebook or sa Facebook Messenger ko. Ibigay ko sa inyo yung pangalan ng professor. Hindi ko ini-endorso, wala akong kasi professor din yun, hindi yun siya networking. Kumbaga magbigay ka pa din kahit na ibigay ko sa inyo yung pangalan ng professor kung kailangan mo pa din, ikaw pa din yung mag-provide ng mga requirements mo para makuha ka kung gusto mo talaga. So hindi siya magic. Kahit na sasabihin ko sa kanila, sabihin ko dun sa professor ko, ikaw pa din, hawak mo pa din ang mga requirements mo para makakuha ka or makapasok ka sa ITIAP. Ayan. Yan. Third year college lang po ako. Kung pwede makahingi ng idea kung saan school. Pangasinan. Ayan. Recommendable ko. I-recommend ko yung Pangasinan State University. Kahit na anong campus. Pero ako naman, under Asingan, Pangasinan ako. Kay Ma'am Ayeng. Kay Ma'am Ayeng Jola. Ayan. Mabait yun. Mabait yung professor ko. Medyo strict siya, syempre, lahat naman ng professor pag hindi ka marunong kumbaga medyo kulang yung catch up mo, syempre may inis siya kasi nga college ka na, hindi ka na elementary, hindi ka na high school. So kailangan may common sense ka din. Ganoon naman talaga yung mga professor, pero mabait siya. Pumunta na nga dito sila sa Hong Kong, nagbisita sila dito sa mga students nila. Ayan. So yun lang yung mga halos tanong dito, tsaka lagi kasing nababasa ko na paano po, saang school kulang yung content mo, kulang yung explanation mo. Ayan, hinabaan ko na talaga para maintindihan nyo. Hindi siya madali kung gusto nyo talagang mag-aral or gusto nyo magtapos ng ITIAP program. Kailangan nyo lang ibigay yung mga requirements na hinihingi nila. Kailangan yung fill upan nyo rin yung
yung application form na babasahin, ilagay nyo lang yung mga details doon. Lahat pala online lang siya, hindi siya, wala siyang Zoom, wala siyang online, baga module, hindi pala, lahat siya modular, sorry. Modular pala lahat. So, anytime, ang pala niyan, pwede mo silang tapusin in at least 2 years. Matapos mo siya, kahit na kung busy ka ngayon, gawin mo siya next month. Pero, ang lang nun, 2 years. 2 years yung pinaka-maximum niya. Natapusin mo yung kurso mo. Baga, naka 1 year ka. Hindi ko pa rin tapos. Meron pa akong 3 module, 3 subject, hindi ko pa tapos. Meron ka pang 1 taon na natapusin mo yun para, di ba? Para ma-fulfill mo yung mo, maibigay mo lahat ng module mo para makapag-graduate ka na. Kasi hindi naman yan baga, syempre pag-igihan mo din yung paggawa mo, hindi yung basta lang sagot, tapos hindi mo intindihin mo rin para ma-enjoy mo rin yung pag-aaral mo. Kahit gano'n ka makabisi, siguro hindi naman mahirap kasi meron namang maximum of 2 years yung ilalaan nila sa'yo para tapusin mo yun. Tapos, yun, sa akin lang kasi binilisan ko lang talaga kasi excited lang talaga ako kasi konti lang naman yung subjects ko, so wala akong reason na kailangan i-delay ko pa. Yun, so wala na siguro akong ano pa ba yung magkano, 28,000 dati, pero ngayon sa ibang school ng Pangasinan State University nasa 24, pero yung ibang school mahal, sa Cebu nasa 60,000. Depende sa course. Ayan. Pero mahal yung mga offer ng ibang school. Ayan lang yung pinakamurang school na nag-offer ng ganyan kababa ang tuition sa ITIAP sa pagkakaalam ko. Yun. Pangasinan State University lang talaga. Yun yung i-recommend ko sa inyo. Kasi yun yung pinakamura lang talaga compare doon sa ibang school. Kasi nga ang nabasa ko na sa above 50 or depende siguro sa kurso. Ayan. Pero kahit na sa PSU naman, kahit na anong kurso, meron din namang mga nursing doon na mababa lang din yung kurso. Hindi ganun kalaki yung kurso na ino-offer nila, yung kailangan mong bayaran. And pwede siyang installment pala. Meron siyang installment basis, meron siyang cash basis mo siya. Siyempre yung may parang pag i-cash mo siya, may discount ka. Parang may less na ganun. Yun yung pagkaalam ko, kaya kinash ko siya dati. Kaya yung iba naman na hindi kaya, pwede mo siyang i-installment. So, 3 times installment, parang ganun. Nasa sa inyo yan kung gusto nyong i-cash or installment basis. So, yun lang. Yun lang yung masabi ko sa inyo. So, siguro, hindi ko alam kung may magsabi pa na kulang yung explanation. Kasi sobrang haba na talaga ng explanation ko. Dahil hindi ako natuwa dun sa ibang comment. Or hindi lang ako sanay dun sa kasi sabi, mag-aral ka ulit, kulang yung content mo, hindi mo ma-explain, hindi mo in-explain. Meron naman ng explanation, pero siguro hindi ko nabanggit yung iba. Pero yung pinanood yan, nakita kong comment kasi sinabi, kulang yung explanation mo, ganyan. 1 minute lang kasi yung pinanood niya doon sa shorts video. Mga short video lang dito sa YouTube. So, hindi niya pinanood yung full video. Tapos kasalanan ko. Kaya napagawa ako ng content. So, yun lang muna guys. So, kung gusto nyong mag-aral, yun lang yung gawin ninyo. 5 years work experience, kahit na anong trabaho mo sa Pilipinas. Yung mga kaibigan ko nga dito, sabi ko nga, meron sila mga 5 years work experience. Sinulungan ko na, sinabi ko, ito yung gawin, ito gawin. Marami ng certificate, pero kulang pa din. Kulang, parang hindi, mga nasa, ang points niya nasa 50 plus. So, konting kulang na lang sana yun. Konting kimbot na lang kasi 60 ang kailangan. So, kailangan nyo kumuha sa test. Pwede yun. Kayo test online. Ayan, dagdag points din yun. Kahit na may additional points yun. Maka 3 points kayo doon. Sa akin naman, nung kumuha ako doon sa barangay, kumbaga, nung tumulong sa barangay before, kumbaga, di ba yung may voluntaryo sa barangay. Kailangan may certification yun. Kumuha ako ng certificate doon at binigay ko sa school. So, additional 2 points yun. Sayang din yun. 2 points din yun, no? Kung konti na lang yung kulang mo, di ba? Yun lang naman yung mga certificate, yung amo, galing kay amo, yung mga certificate, mga awarding mo sa buhay mo, yan. May mga katapat na mga points yan. Kaya wag niyong sayangin. So, yun lang muna guys. And yan, thank you so much for watching. And sa mga kailangan or gustong mag-aral, yun lang yung gawin ninyo. Mag-comment na lang kayo kung ano pa yung hindi ko pa na-explain. At sasabihin ko sa inyo ulit or i-explain ko, sasagutin ko kung ano yung mga kailangan nyo pang malaman. Kasi ako, tinapos ko ng 6 months lang talaga, promise. Ayan. Pero may 2 years college na ako in Philippines. Hindi yun siya the whole. Pwede din siyang, pagka kunwari nakapagtapos kayo ng
high school sa Pilipinas or yeah, high school lang. Then kailangan mong mag-aral ng ETIAP. Basta kompleto ka, as long as you are complete requirements, as long as may mga kompleto kang requirements na maibigay, pwede mo siyang pwede ka magpa-enroll doon basta meron kang kompletong requirements na maaabot ng 60 points. Yun, pwede mo siyang tapusin ng 6 months din. Kung ganun ka kabilis, hindi ka masyadong busy, sige, tapusin mo yan in 6 months. Or in 1 year, masaya na yun. Yung college mo, yung buong college mo, kung hindi ka nag-college sa Pilipinas, kahit na hindi ka nakapag-college sa Pilipinas, tapos yung the whole college life mo, makuha mo siya in just 1 year. Di ba masaya? Yun. Pero, basta magbigay ka ng mga requirements, may maibigay kang requirements, why not, 'di ba? Basta kumpleto ka. So, yun, kung gusto niyo mag-upgrade ng mga buhay, ayan, kailangan niyo. Pero sa akin naman, kahit natapos ako ng college ko, eto pa rin ako, dito pa rin sa amo ko. Ayan. Nandito pa rin ako. Hindi pa rin ako naka-move. Natapos ako ng college pero hindi pa rin naka-move. Pero masaya naman ako, masaya ako dito. Ayan. Tapos, pwede na akong tsaka sa college pala, yung tinapos kong kurso na education, pwede siyang mag-let, pwede siyang mag-exam, tapos mag-teacher ka, yan, pwede. Sumabay ka doon sa mga regular students, pwede mo siyang gawin. Pwede mong gawin sa buhay mong inspirasyon, tapos makapag-aral ka, mag-let ka, tapos mag-let ka, makakuha ka ng license, then magturo ka sa Pilipinas. Ayan, di ba? Makapag-ano ka na sa buhay mo, kung ano yung pangarap mo. Pero sila yung magpili ng kung anong kurso na pwede mong kunin. So, yun lang muna. Thank you so much for watching and God bless po sa ating lahat. And good luck po sa parating na halalan. Piliin ang mga nararapat at karapat-dapat para sa ating bayan dahil ang gulo na ng Pilipinas ngayon. Ayan. Thank you so much and bye. I love you all.